Bukod dito'y pagka inyong hahatiin sa pamamagitan ng sapalaran ang lupain na pinakamana, maghahandog kayo ng alay sa Panginoon, isang banal na bahagi ng lupain. Ang haba ay magkakaroon ng habang 25,000 tambo, at ang luwang ay magiging 10,000. Ito'y magiging banal sa lahat ng hangganan niyaon sa palibot. Dito'y magkakaroon ukol sa dakong banal ng 500 ang haba at 500 ang luwang, parisukat sa palibot, 50 siko sa pagitan niyaon sa palibot. At sa sukat na ito, iyong susukatin, na ang haba ay 25,000 at ang luwang ay 10,000, at dooy malalagay ang santuaryo na pinakabanal. Siyang banal na bahagi ng lupain, ito'y para sa mga saserdote, na mga tagapangasiwa ng santuaryo, na nagsisilapit upang magsipangasiwa sa Panginoon, at ito'y magiging dakong kalalagyan ng kanilang mga bahay, at banal na dakong kalalagyan ng santuaryo. At 25,000 ang haba, at 10,000 ang luwang ay magiging sa mga Levita, na mga tagapangasiwa ng bahay, na pinakapag-aari sa kanilang sarili na 20 silid. At inyong itatakda ang pag-aari ng bayan na 5,000 ang luwang at 25,000 ang haba sa tabi ng alay na banal na bahagi, magiging ukol sa buong sangbahayan ni Israel. Magkakaroon naman para sa prinsipe ng bahagi sa isang dako at sa kabilang dako sa banal na alay at sa pag-aari ng bayan sa harap ng banal na alay at sa harap ng pag-aari ng bayan, sa dakong kalunuran na gawing kalunuran, at sa dakong silanganan na gawing silanganan, at ang haba ay ayon sa isa sa mga bahagi, mula sa hangganang kalunuran hanggang sa hangganang silanganan. Sa lupaing ito'y magiging kaniya na pinakaari sa Israel, at hindi napipighatiin pa ng aking mga prinsipe ang aking bayan, kundi ibibigay nila ang lupain sa sangbahayan ni Israel ayon sa kanilang mga lipi. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos: Magkasiya ito sa inyo, o mga prinsipe ng Israel, iwan ninyo ang pangdadahas at pagsamsam, at magsagawa kayo ng kahatulan at ng kaganapan. Alisin ninyo ang inyong atang sa aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. Kayo'y magkakaroon ng mga ganap na timbangan, at ganap na epa, at ganap na bat. Ang epa at ang bat ay magiging isang takalan, upang ang bat ay maglaman ng 10 bahagi ng isang homer, at ang epa ay 10 bahagi ng isang homer. Ang takal niyaon ay magiging ayon sa homer. At ang siklo ay magiging 20 gera, 20 siklo, 5 at 20 siklo, 15 siklo ay siyang magiging mane ninyo. Ito ang alay na inyong ihahandog, ang 6 na bahagi ng isang epa mula sa isang homer ng trigo, at inyong ibibigay ang 6 na bahagi ng isang epa mula sa isang homer ng sibada. At ang takdang bahagi ng langis, ng bat ng langis, ang 10 bahagi ng bat mula sa isang kor na 10 bat, o isang homer, sapagkat 10 bat ay isang homer. At isang batang tupa sa kawan, mula sa 200 na mula sa matabang pastulan ng Israel, na pinakahandog na harina, at pinakahandog na susunugin, at pinakahandog tungkol sa kapayapaan, upang ipangtubos sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos. Buong bayan ng lupain ay magbibigay ng alay na ito sa prinsipe sa Israel, at magiging tungkulin ng prinsipe na magbigay ng mga handog na susunugin, at ng mga handog na harina, at ng mga inuming handog sa mga kapistahan, at sa mga bagong buwan, at sa mga sabat, sa lahat ng takdang kapistahan ng sangbahayan ni Israel. Siya'y maghahanda ng handog dahil sa kasalanan, at ng handog na harina, at ng handog na susunugin, at ng mga handog tungkol sa kapayapaan, upang ipangtubo sa sangbahayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos:
Sa unang buwan, sa unang araw ng buwan, kukuha ka ng guyang toro na walang kapintasan at iyong lilinisin ang santuaryo. At ang saserdote ay kukuha ng dugo ng handog dahil sa kasalanan at ilalagay sa mga haligi ng pintuan ng bahay at sa 4 na sulok ng patungang dambana at sa mga haligi ng pintuang daan ng lalong loob na looban. At gayon ang iyong gagawin sa 7 araw ng buwan para sa bawat nagkakamali at sa bawat walang malay, gayon ninyo lilinisin ang bahay. Sa unang buwan, sa 14 na araw ng buwan, magdidiwang kayo ng Paskwa, isang kapistahan na 7 araw, tinapay na walang lebadura ang kakanin. At sa araw na iyon ay maghahanda ang prinsipe para sa kanya at sa buong bayan ng lupain ng isang guyang toro na pinakahandog dahil sa kasalanan. At sa 7 araw ng kapistahan ay ipaghahanda niya ng handog na susunugin ang Panginoon, 7 toro at 7 tupa na walang kapintasan sa araw-araw na 7 araw, at isang kambing araw-araw na pinakahandog dahil sa kasalanan. At siya'y maghahanda ng handog na harina, ng 1 epa sa 1 toro, at ng 1 epa sa 1 lalaking tupa, at 1 hinang langis sa 1 epa. Sa 7 buwan, sa 15 araw ng buwan, sa kapistahan, kanyang gagawin ang gaya ng 7 araw, ayon sa handog dahil sa kasalanan, ayon sa handog na susunugin, at ayon sa handog na harina, at ayon sa langis.